Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province. Tayo po ngayon ay nasa episode 4 or lesson 3 sa forage establishment at production and utilizations. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga taga-pakinig, mga kakalabawan, ang ating pong magsasaka, extension workers, kabataan, mga pamilyang Pilipino na patuloy ng sumabaybay sa ating programa. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province, ang eskwela sa radyo para sa ating mga gatasang kalabaw. Ako po si Errol Chris Las Piñas ng Agricultural Training Institute Region 12, ang inyong kaagapay sa paghatid ng makabagong kalaman para sa pagkakalabawan. Ang ating programa ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ng aming OIC Center Director, Dr. Jesse B. Valdea. Katuwang ang Philippine Carabao Center at USM at Department of Agriculture, Regional Field Office 12 at ang probinsya ng Provincial Government of Sarangani. Tayo po ay mapapakinggan sa Himpapawid at mapapakinggan sa 107.1 Max FM Gensan at live sa ating ATI Facebook page. Para sa inyo pong mga mensahe, tanong o pagbate, e-text lamang kami sa 0917-107-4330. Huwag kalimutang mag-text o mag-chat sa inyong mga attendants, sa mga SOA coordinators ninyo. Ayan, batiin po muna natin mga ating mga aktibong tagapakinig mula sa iba't ibang barangay, sa mga masugid nating mga texters sa ating pong Municipality of Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Ngayong episode 4, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay sa forage establishment, production and utilization, tuklasin ang tamang pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga at pagpapakain ng damo para sa ating mga kalabaw. Upang gabayan tayo sa ating mas malalim na diskusyon, kasama natin ngayon umaga ang isa sa mga masipag nating lingkod bayan at eksperto sa larangan ng pagkakalabawan. Andito po sa atin, kasama natin si Dr. Virgilio B. Lopez, Science Research Specialist 2 ng Philippine Carabao Center. Sir, magandang umaga po. Batiin po natin ang ating pong mga tagapakinig. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa araw na ito. Sana makinig kayong mabuti at kung pwede, ilista nyo yung mga mahalagang sasabihin namin sa araw na ito. Ayan. So atin na pong umpisahan at hindi na po natin patatagalin pa ang ating pong diskusyon ngayong umaga. Sir? Okay, start tayo sa topic na ito sa production and establishment ng ating mga forage. So, last episode, tinalakay natin yung about sa resources. Ngayon, paano natin ito palaguin o paramihin
or paano ito itatanim para ito ay ganap na maging pagkain ng ating kalabaw o ibang hayop pa. So, pag-aralan natin kung sinong magkain, no? So, karamihan kasi iba-iba ang mga livestock natin. May poultry tayo, iba rin yung pagkain. So, ngayon, kalabaw ang pag-usapan natin at yung kaparihan niya, like yung mga small ruminant. So, sino yung kakain sa ating ihanda or itatanim na forage? So, isa dito yung baka, kalabaw. Ito yung tinatawag na large ruminant. No? Ang pangalawa na kumakain ay ang kambing natin or tupa. Sila yung tinatawag natin small ruminant. Pero sa kanilang pagkain, parehas lang po. So ito, pag-aralan naman natin yung composition ng pagkain ng kanilang kinakain. So, ang tinatawag natin na pagkain sa English sa kanila ay feedstuff. So, nabanggit na ito ng first episode or third episode. So, ito ay nahati sa dry matter at saka tubig or water. No? So, nabanggit nung last episode yung mga yung mga nutrients na kailanganin. So, dito natin makikita kung saan ba nakukuha nila. No? So, dalawang bahagi kasi yung yung forage, yung dry matter at saka yung tubig niya. Yung dry matter ay nahati ito sa organic matter at saka yung inorganic matter. So, binsay-binsayan natin. Ang inorganic matter, ito yung mga macro elements. So, parang lang natin ano ang macro at saka ano yung micro. So, yung macro, yun lang yung maraming kailanganin sa kanilang requirements sa pag kumakain sila. Gaya ng sodium, yung asin, no? Calcium, nitrogen, ano. Then yung sa mga micro naman, yung maliit lang, tilap-tilap lang pwede, mga iron, manganese, ganon, cobalt, boron, ganon, zinc. Yan. So, ang organic matter ay may dalawa rin siyang component, no. Yung nitrogenous compound, ito yung tinatawag natin crude protein. Na palaging binabanggit pag bumibili tayo, ilan ang crude protein yan, ganon. So, yung crude protein na yan ay yan ang nagsasabi kung gaano kasustansya yung kinakain ng hayop natin. Yes po. So, yung isa naman ay nitrogen free. So, hindi masyado siyang mataas naman. So, yung nitrogenous compound, ito yung true protein na sinasabi. Yung non-protein naman, yun yung hindi parang shadow protein lang. No, na pinakain nila. Hindi siya masyadong pinapakain. Hindi masyadong binibigyan natin ng halaga 'yon. So itong nitrogen free compounds, ito yung mga palagi natin nababanggit na kailanganin ng ating hayop. Itong fats, ang pataba. Fats. Galing sa yung oil ng mga kanila, feedstuff nila, or ito karamihan kasi ito galing sa mga oily natin substances like yung mani, peanuts, gano'n. Yung may oily. At saka yung mga other yung concentrate. Coconut, yes, copramil, yung gano'n. Tapos yung isang component ng nitrogen-free compounds ay carbohydrates. Ito na, yung sa atin, yung tinatawag nating kung carbohydrates, yung non-structural, yun na yung starch at saka sugar. Kailangan natin for immediate for pero hindi pwedeng i-start or kahit sa hayop natin. Kasi tataba. Magwo-workout siya dapat, Dok. Yes, dapat may action or mayroon siyang ginagawang para ma-burn ito. No? So yung structural, itong cellulose, lignin, pectin, ito yung naiwan at nagiging sa kanilang katawan. No? Lalo na sa building up or sa muscle development. So yun ang composition ng feedstuff. No? Yung dry matter at saka tubig. So kung balikan natin yung sinabi ni Sir Ryan last episode, ang kailangan talaga sa nutrients content talaga ay una-una tubig. Yun kaya importante yan sa hayop natin pag nagpapakain tayo. Kasi yan yung mga yung vehicle kasi yan or nag-distribute ng kanilang sustansya sa buong katawan para mag-function ito. No? Then yung sunod ay vitamins, minerals, nabanggit na lahat, fats, carbohydrates, then yung tinatawag natin protein. Ang pinaka-importante na parte ng nutrients.
Okay? Ngayon, dahil napag-usapan naman natin yung feedstock kung anong component, ano naman yung anatomy ng stomach ng ruminant natin? O ano ba itsura? Kasi karamihan, baboy, iba man yung bituka ng baboy. Iba rin yung manok. So, sa poultry, iba rin. Pero sa ruminant, unique. No? May 4 compartment ito, yung tinatawag natin rumen. Kung mahilig ka sa papaitan, ito na yung mga parte na ini-slice natin para papaitan. So, rumen, reticulum, umasome. Yung umasome, ito yung libro-libro na tinatawag natin. So, kung ruminant nakakain ng silupin, yung hindi natutunan, ito ang mangyayari. Ma-stuck siya sa reticulum, hindi siya papasok sa umasome. Kasi maliliit yung butas. Yes, at saka parang yung maraming mini poles niya, mini parang flies siya. Kaya parang libro sabi nila. Kaya libro-libro sabi natin. Then yung pinaka true stomach ay yung abumasome. Yan ang katulad naman sa baboy na rin, sa mga aso, gano'n. Okay? So, yon, alam na natin kung ano yung kakain, no? At ano yung structure sa kanyang bituka para matutunaw itong pagkain nila. So, ngayon, i-review na naman natin yung last episode. Forages are classified into, yung sinabi ni Sir Ryan, grasses, no? Number 1, grass. So, ito yung dapat ang itatanim natin. Ang mga grass ay isang pagkain nila na mataas ang kanilang carbohydrates content, ganon. Pero low in protein. Yun lang ang isang disadvantage ng grasses. Kaya, karamihan sa ginagawa natin kung magpakain tayo, kailangan maraming ingredients para makumpleto yung requirements nila. So, yung grass, example, na-mention na rin, no? Yung Brisanta, Napier, Guinea grass, Guatemala, ganon. Most of these talaga, grasses, ay yung parang wala silang steam. No? Pag nagkaka-steam at matigas, yon magiging ibang klase silang pagkain. So, ang pangalawa na nabanggit ay legumes. Ito yung sinasabi nating high protein. High protein, yes. No? Ito tayo nag-base kung ang pagkain ba masustansya, sabi ko kanina. So karamihan pag grower lang hanggang 16, 17 CP lang ang kailangan natin. Pero kung mga maliliit, kailangan nila na fast grow, mabilis sila maglaki, kailangan natin mas mataas, 18 to 20 ang CP niya. Yun so yung protein. Yes, pataas ang protein, mas maganda. Okay. Pero dapat i-balance rin natin. So sa protein, marami tayong klase. Meron yung sinatawag nilang SRAB. Ito yung binanggit rin ni Kan kanina, nung isang episode, ito yung ulam kasi talaga. No? Kasi it's more on protein. May 3 legumes tayo. Example, yung kakawati, moringa, indigo pira, ipilipil, ganun. Katuray, kasali rin na katuray. Mga Ilocano, alam ng katuray. Yung bulaklak ito, sir. Nagabulaklak ng pink, violet, or yung white. Okay. Sa iba naman na natin, yung shrubs and trees na legumes natin, yung nag-thrive lang na maliliit na tree, no? Na hindi siya masyadong lumalaki. Kaya may stem sila na matitigas. So yung daon ang karamihan natin ginagamit. So i-compare natin, no? Bakit sabi ko na mas maganda yung protein ng legumes natin. So sa grass talaga, ang protein lang talaga niya na nakukuha natin is 5 to 15% CP lang. So ang nakapasok dito na grass na mataas yung 15, yung tinatawag natin na super napier or yung pakchong ngayon. Yung malalaki, mataas. Malalaki. Fast grower, mataas ang CP niya, 14 to 17 nga sabi nila, pag magandang fertilization. Yung legumes talaga, lahat ng legumes, hindi actually bumababa ng 15, more on 15 above hanggang 25. Kaya kung pagbasihan natin yung pagpapakain natin based sa legumes, so kung maraming legumes na ipakain natin, mas ma-minimize natin yung tinatawag ng pagpakain natin ng mga concentrate. Kasi yung concentrate, yun ang nagko-compensate yung kakulangan na protein sa ating forage or sa mga damo at saka legume rin natin. So mas mainam pala, Dok, na marami tayong tanim na mga high in protein contents yung legumes. Yes, dapat ibabalance natin. Kaya pag nag-i-establish tayo ng pagkain ng ating hayop, kailangan iplaplano natin na mayroon talagang legumes na may tatanim at mayroong grasses. So mamaya makikita nyo sa mga slide kanina kung saan natin pwedeng itatanim sila, no?
Ayan. Maaaring po ba ninyong ipaalam sa atin, Dok, kung paano at ano ang mga pinaka-epektibong damo na maaaring itanim at paano ito ay maintains? Okay. So, as we go on sa ating episode ngayon, no, matatats natin yung mga magaganda. Actually, lahat ng improve grass ngayon ay magaganda dahil na-improve yung protein content nila. Yun ang isang pan ng improve grasses. Then, other parts na like carbohydrates tumataas. So, ito, sabi natin may ipil-ipil tayo pero may hybrid ipil-ipil na tayo. May native tayo pero ngayon may hybrid na tayo. So, na-develop yan, fast grower siya at the same time mataas ang kanyang protina. Yung stylo, yung arakis, di ba? Namintal lang yan. Di ba? Nagkakon ng pero mataas ang protein niya. Mapaspalom. Ito yung napier na sinasabi natin. Ito yung patsyong. Mayroon kami nag-grow ngayon, na parami ngayon, yung sweet napier. Yung sweet napier na yon, mabilis siya mag-grow. Tapos palatable. Yung kainin nila talaga walang iiwan. Ayun. Okay. So, as a review natin, no, good nutrition, kung sustainable ang quantity and quality feed resources natin, yun ang good nutrition. Gaya ng binanggit ng last episode. The most practical, cheapest, and reliable sources of feeds for ruminants compared to concentrate ay yung byproducts and crop residues. So, hindi lang yung pagtatanim natin ng mga grass at saka legumes, pwede rin natin magamit yung mga byproducts. Yung tinatawag na other resource na tinatawag natin. Para mapataas pa natin yung kagandahan or quality ng pagkain nila. So, ito naman, yung characteristic ng forage pasture. Ano po ito, Dok? Ito yung tinatawag nating, ano ba talaga yung party na o ano ba yung characteristic ng forage para maging magandang ipakain. So sa nutritive value, ang kino-consider natin yung edad. Mostly pag ipakain natin sa ating hayop yung grass, kailangan tama yung age niya. Hindi yung pwedeng cutting matanda. Hindi pa sobrang bata. Ang basehan dito yung flowery stage ng ating grasses. Kung before siya mag-flower or nagpla-flower na siya pero hindi pa masyadong matigas yung flower o yung magbubuto man yan, di ba? Mag-convert to mag-develop to seeds. So yon, before pa lang yon, flowery stage, kakatingin na natin para ipakain natin. Kasi kung sabi natin, ay mas maganda kung nag-flower na, may flower pa, tapos mayroon pang pan. Pero pag pinamamatured natin, bumababa na yung nutritional value niya. Yung nutrients niya. Kaya yun ang palagi namin. Yung napier, kailangan pag first planting natin, 90 days. Kasi ipa-root pa natin. No? Dapat maka-foundation pa yung lupa niya. Para pag putol natin, buhay talaga siya. So, dapat ang residual or yung raton niya, yung pagbalik natin, kung pagtabas natin ulit, kailangan nasa 40 to 45 days. Yun ang pinaka-the best na cutting. Ang yield niya, tama, average siya. Yung protein content niya, mataas. So, yun ang tamang stage. Gaano kataas ito, Dok, kung mag-cut sila? Kung alimbawa, ang napier naman below isa ka roller Pot, no? Baba lang. Mga 8 to 10 inches. Ganun. Para hindi naman masyadong kung drought season kasi, dapat mas matas ang cutting mo. Kaya i-reserve niya yung tubig niya, yung sa taas, para matubo yung mga raton niya. Ganun nga. Kaya kung close to the ground mo tapos drought, wala na siyang reserve moisture. So, maaring mamamatay siya. So, yung second na characteristic ay yung digestibility. So, parte ng tanong actually, digestibility, yung paano yun, masarapan sila, madali lang sila yung manguya or ano tawag, ma-digest, gano'n. Yung dahon, di ba? So, yung parte ng dahon. Tapos, yung pangatlo naman na natin konsiderasyon, palatability. Gaano kasarap, kaya kalamyon sa grass na gaya sa atin, namimili rin tayo pagkain natin, di ba? Saan ba yung masarap? Yun ang kakainin natin para mabusog tayo. So, yung species at klase naman yan. Kuminsan, kahit nasabihin natin na maganda yung grass, pero ayaw naman ng kalabaw. Di ba? Example ko, yung paragrass ay karaniwan na natumutubo sa ating palayan, sa palapil, or sa gilid ng kalsada. Ito ay palatable sa kanila kasi yung parang nakagawian nila, na-adapt na nila. Pero pag mag-introduce tayo ng ibang grass, no, lalo na mga imported, taas ang protina, medyo nahirapan silang kainin yon, no, gina-reject nila.
So, ang mangyayari sa ating feeding talaga na gagawin ay tayo. Yung mix feeding. Mixed feeding. So, hindi siya purely na Yes, grasses hindi pure or na palang legumes. yung bagong hybrid lang na grasses. Okay. Kundi halo natin yung old para hanggang ma-adapt nila yung test. I-adapt muna natin sila. O, ito na, yung topic natin na pinaka-importante, establishment of forage. So, bago po tayo magpatuloy, Doc, atin po munang pakinggan ang mga maikling paalala. Uy pare, ang lalim ata ng iniisip mo ha. Problema sa gastos? Oo pare, lalo na sa gatas, ang mahal-mahal na. Pero kahit malaki ng mga bata, kailangan pa rin nila ng sapat na nutrisyon. Ganyan din kami noon. Pero nadiskubre ng misis ko ang gatas ng kalabaw. Gatas ng kalabaw? Talaga? Alam niyo ba, ayon sa Philippine Carabao Center, ang gatas ng kalabaw ay hitik sa nutrisyon. Sabay-sabay nating alamin ang sekreto tungo sa matagumpay na pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Maalab na pagkakarabawan. Maalab na pagkakarabawan. Hatid sa atin ng Agricultural Training Institute Region 12 at sa pakikipagtulungan ng Philippine Carabao Center. Matuto at mag-aral kahit na nasa bahay ka lang. Makinig at manood sa mga radio stations at Facebook Live tuwing Webes ng umaga, alas 9 hanggang alas 10. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa makaragdagang impormasyon. O, bawal umabsent ha! At sabay-sabay tayong maging maalab sa pagkakarabawan. Ayan po, tayo po ay nagbabalik dito sa School on the Air on Dairy Buffalo Production at atin pong ulit pakinggan ang ating pong lecture speaker, Dr. Belhirio. Okay, continue tayo sa ating topic, no? Ito na yung pinaka-importante sa aking episode ngayon, yung pag-establish ng forage or pagtatanim natin. So, unang-una, siyempre, land preparation ang gagawin natin, di ba? Para ito ay ma-clear natin yung land na maalis yung mga unwanted na weeds, no? Yung hindi natin kailangan sa pasture, alisin natin. Then, i-cultivate natin or ilosin natin yung soil para pag tanim natin yung bagong variety or yung i-replant natin ng mga variety ng grasses natin ay madali siyang mag-growth growing, no? Yung magparami ng kanyang ugat at ito ay mas mabilis lumaki at rarami. So, isang pag-losin ng yung paggamit natin ng rostillo, no? Karamihan naman. Or kung wala naman, dati-dati gumagamit tayo ng kalabaw, idadaruhin, no? Or iharo yon para ito ay mabungkal, makultivate ka naman. Okay? Then, ang sunod natin ay collection and preparation of planting material. Ito yung isa rin na mahalagang parte ng pag-establish natin. Hanap tayo ng magandang seeds or ano yung ba yung itatanim natin. Kailangan kukulik tayo ng magandang seeds. Kaya ng yung Centrosema, isa ito na ginakulik natin na seeds para i-broadcast natin sa mga napier or mais. Mag-grow siya, sasabay na rin siya na pupulupot sa napier at saka mais. At pag-harvest natin, tatabasin natin, dala na rin yon. Yon ang isang klase ng legumes. So, mayroon ka ng ulam doon, mayroon ka ng kanin. No? Carbohydrates and protein. Carbohydrates and carbs. Kabay na yon pag-cutting mo. So, seed collection, then, siyempre, i-produce natin na magiging air dry natin hanggang maganda siya na itatanim natin. No? Alisin natin yung mga impurities, no? Yung di kasali. So, makita nyo sa slide natin dyan. Yun. So, sa vegetative klase naman, no? Na damo natin, yung stallon, pot tillers, steam cutting. Ano. Yun ang mga pa natin. Most of the pa natin, ginagawa natin, maghanap tayo ng maganda talaga na party ng kanayan, ng damo. Lalo na sa napier, kailangan yung tama lang yung age, hindi yung old. Yung tama lang na magdali lang magtubo yung mga shoot Sa niya. pagtanim ng napier, Doc, seeds po ba yun or yung stock? May niya? seeds rin tayo, mayroon rin tayong cuttings. Pero mostly na ginagamit ay cuttings, parang tubo. Tubo. Cutting. Sa amin nga, para madalian, isang length, no, yung 1 meter above na kanila yung matured. Yung maturity kasi na tama, yung at least may 2 months siya to 90 days. Yun ang tamang cutting natin para planting material.
ano yon, idiretso lang natin sa row, tapos tatabunan natin at least kapal na mga 2 to 3 inches lang. Hindi naman masyadong malalim para hindi ito mabulok. So, yon, number 1, kuliktahin natin yung magaganda talaga na klase, no? Lalo na yung natin, panimula natin. Kaya karamihan sa amin, nag-invite kami sa farmers sa mga natin na magkuha sa aming center, no? Libre po yun, Doc. Libre yun. Ayun. Siyempre, as a part of our program, record lang natin kung ilan yung kinukuha, ano yung kinukuha, saang lugar yon itatanim, gano'n. Para ma-monitor natin kung may grass na doon na gano'n. Kaya libre yan, walang problema. Huwag lang naman masyadong marami. Ang ginalaw rin namin siguro, pinakamarami na yan, isang siguro, yung multi-cab. Pero kung ELP na, ibang usapan na yon, no? Kaya may something na rin yon, monetary na rin yon na kailangan ng aming mga worker, no? Sa pagkulit. So, yon, yung mga napier natin, kailangan natin pagandahin, no? Then, gandahin yung pagkulikta, yung maganda. Then, yon, planting, ready for planting na. So, kung planting ang pinag-usapan natin, prepare naman natin yung land. Then, kung pwede, mabilisan ng pagtatanim. Kung prepared mo yung half hectare, kailangan, kumbaga may bayanihan system kayo sa lugar. Yung mga farmers na gustong magkuha, so kung 5 sila doon sa isang lugar, di 5, mag-composite sila or magbayanihan sila para madali magtanim. Kasi ang planting material natin, like yung napier natin, pag tumubo na kasi yung chot niya, tapos hindi natin naitanim, na-deteriorate yung pag-grow niya na dire-diretso. Kaya 3 days ang allowed lang sana, may tanim na yung nakating natin. From cuttings. Ayan. Pero yung root natin, yung sabi ko na istolon niya, yung may roots na siya, kailangan pagkuha mo sa field, sabi 1 day before, na may tanim na natin kaagad, no? After na makuha natin. So, yung distansya naman, karamihan, ginagawa natin ang between rows, 70 cm doon. Then, yung in between na, yung per tilling na, na yun, yung 40 to 50 cm. Sobra isang roller lang, no? Para medyo mas malapit, mas magandang lalo na sa rotated tillers natin, no? Kailangan natin may malalapit para kung may matay man, hindi masyadong marami, no? Mayroon tayong replacer kaagad. Gaya ng sitarya, yung sitarya kasi is root scan. So itanim natin 'yan. Kung pwede isa ka pot lang, ang mas maganda. Pero ang napier hindi pwedeng ilapit. Kung pwede tag 1 metro or 75 cm. Para kung mag-tiller siya or mag-chot siya, mas marami, mas mataba. Okay? So yan. Yan ang pag-establish natin sa big areas. Kailangan natin ng bayanihan. Maramihan na tao na magtatanim. Kasi so far sa atin sa bansa natin, mahina pa tayo sa mechanism, no? Mekanismo na yung machine ang magtanim, gano'n. Kahit nga sa rice, di ba? Meron yung na. can afford, mayroon na, pero yung can afford lang muna, no? Arkila lang. Arkila, gano'n. Pag nasira na yon, kaya yung nag-arkila, hindi nagbabayad yon, wala nang maintenance. So, kaya very kwan sa atin sa Pilipino, mas marami man ang natin, yung mga worker natin, why we use na lang yung mga dimano na paraan, okay. No? O habang nagde-develop tayo ngayon. Ang Pilmic ngayon sa amin doon, katabi lang sa PCC at doon sa Celsius, ang Pilmic. Nagde-develop sila para sa Carabao mechanization, no? Kasi yun ang isang mithiin ng ating presidente. Ayan. Para diretso na. Sa USM, actually, PCC at USM, ang pag-harvest na namin, hindi kagaya nung old ko noon, na Tigbasin lang. Tagbasin mo, hawlin mo, dalahin mo sa chopping area, i-chop mo na, hawlin mo, ilagay sa feeding trough. Ngayon, hindi na. Just because of the, natin, parang na-modern rin tayo sa harvesting. May harvester tayo, i-harvest na niya sa field, kakatingin niya yan, diretso, kahit na 1 hektarya isang araw, kaya, no? Kaya yon, diretso na. So, sabi namin, 6-in-1 na yung machine na yon. So, ang dali. Yung gagawin lang, kailangan natin operator, i-harvest niya sa field, may isang alalay, sa feedlot, idadam na lang yon. Diretso na lang pakain, di ba? Diretso. So, makan yung labor force na tinatawag natin. So, paano, yan po. Paano naman po natin ma-manage itong mga forages natin, Doc? Okay, ito na. Yung natin, siyempre, kailangan, kung halimbawa man nagtanim tayo, no, sa seeds, halimbawa, kailangan ito, mayroon tayong tinatawag na
na style or sabi natin technique sa pagtatanim. Kung seeds, kailangan ihalo natin sa yung sabi nila pine sand. Para kung ang isang hektarya kasi kailangan ng kung maliliit na buto gaya ng mga natin yung bracaria na sabi natin yung rosy, yung seeds na maliliit. Parang Lagyan mustasa. natin ng times 10, 1 kilo, 10 kilong pine sand or organic fertilizer or yung vermicast. Yun na ngayon, vermicast na ang ginagawa natin kay may basal na siya kaagad. Okay. So yun, ikuha lang natin, budbud lang natin sa ginawa natin na tudling. No? So ang kailangan natin sa isang hektarya talaga ay 5 hanggang 6 na kilo ng maliliit Na mga na seeds, ng forage, oo. grasses. Pero kung yung mais natin, kailangan natin yung maramihan, di ba? Kasi kailangan kay mabigat gaya ng mais. Kailangan natin ng 18 kilos to 30 kilos sa hektarya. Pero yun, pwede natin ilagay na isa-isa, di mano or yung planting machine. So yun, yung pag-maintain natin, isa dito yung after na nag-grow na siya, kailangan may weeding tayo. Yung sabi ko kanina, i-weed natin muna yung i-prepare natin na land. Ngayon naman, pag nagtanim tayo, expected na mayroon pa rin tutubo. So, dapat linisan natin. So, i-manage natin sila na at least twice naman lang na ma-weed yan, no? After 20 days, then mga 40 days ang gap, no? Tag 20 days. So, after that, magka-grow na, kaya na ng grass na yan. Lalo na yung mga tinatanim namin ngayon. Yung mulato, meron kaming yung bumbasa. Mombasa ngayon, yung may tanim kami doon na gikon namin. Ang ganda. No? So, every 40 days makakakuan ka. So dapat Doc, sa pagtatanim ay dapat isang klase lang ito ng forage at grasses para malaman mo yung mga kanyang stages. Sa ngayon, no, okay yun, no? Parang monopoly ang kan mo. Pero ang ginagawa namin ngayon, nagamix kami, no? Pwedeng pagsabayan ang napier sa corn. Pag nag-establish ka ng napier ngayon, tanim mo ng napier, sabayan mo ng corn. Pag ang corn kasi, ma-harvest mo yan 75 days. Ang ma-harvest mo yung napier is 90 days. So why not? Sabayan mo, harvestin mo silang sabay. Ayun. Then pag raton, yung napier na lang ang maiwan. So maminus ka sa yung tinatawag na establishment na tinatawag pagtatanim. Ayan. About sa cutting frequency niya, Doc, ilang beses tayo magka-cut ng napier in a year or yung mga grasses natin? Actually, malalaman natin, no, sa dito, mayroon akong So, unahin natin yung cutting frequency. Ito na yung sa slide ko, no, kung makita nyo, yung binanggit ko kanina na yung before flowery stage. Nakikita dito sa slide na ito na pag nasa magandang age siya, ay mataas yung yield niya at saka moderate yung protein at saka yung digestibility niya. Samantalang yung flowery state o yung nag-flower na siya na medyo matured na siya, low protein and low digestibility. So yun ang problema. Gahi na siya, ayaw na rin ng kalabaw, mahina pa yung sustansya. Kaya dapat nandun tayo sa optimum time of for cutting na tinatawag. Kung sa napier natin, no, sa napier, ang palagi kong sinasabi na pag-cutting, pag first planting natin, 90 days cuttingin natin or 3 months. Second na cutting natin, at least 40 days to 60 days. Yun ang range, 40 to 60. Kung mahina ang growth niya, di mag-start ka ng 45. Kasi hindi mo naman harvestin kaagad na isang araw. Magre-range ka ng isang linggo. Sa mais naman, pag nagtatanim tayo ng mais na pagkain ng kalabaw natin, nag-arrange kami sa ngayon, gi-adjust namin kasi kung rainy season pala, medyo mahina yung maturity niya. So 80 days kami hanggang 95 days. No, yun ang cutting namin. So the best yung pagsasilage natin yung 80 days ngayon na stage ng mais kung sa mais siya. So sa height naman, nabanggit natin kanina, so yung mga medyo maliliit na grasses natin, siyempre pwedeng maliit lang, yung mababa lang yung pag-cutting natin. Gaya na nabanggit ko na mulato, Mombasa, pwedeng cuttingin natin close to the ground, no? At least 2 to 3 inches lang. Pero yung medyo mataas, lalo na mga legumes, no? Yung nabanggit na trichantera, ang technique namin doon, yung gawin na kung magputol ka, kung ano yung tama ng bulo mo sa pag nakatayo ka. So, expected mga 80 cm to 1 meter. So, yun ang cutting mo. Kada cutting mo, hindi kaya, bakit akyatin mo pa yun, kunin lang yung dahon, di ba? Opo. So, magputol ka doon sa ma-access mo talaga pag may bulo ka na mag-cutting or cutting tools mo. No? Parehas sila sa napier na at least
hanggang tuhod, hanggang baywang ang cutting kung pwede. Para pag grow sila, lumalaki yung punuan, rumarami yung dahon. Mas marami kang ma-harvest from time to time na mag-harvest ka na. Okay. So, sunod, pa natin yung harvest. So, na-harvest mo, kailangan bawiin mo naman yung gikuha mo, no? Remove mo siyempre, pag may nag-grow sa land or sa soil, di ba? Pag magtubo, ibig sabihin, sinipsip niya yung sustansya ng lupa. So, ano po yung mga dapat kailangan ibalik natin. So, sa pamamagitan ng fertilization. Yung fertilization na yan yung mga pagbabalik natin ng nutrients ng soil para yung grass na mag-grow natin, mayroon siyang sisip-sipin na sustansya para mag-grow siya. Pwede ba yung dumi ng kalabaw daw? Yun ang number 1. Kaya ngayon, may nadidevelop tayo na tinatawag na technology para ito yung ma-process natin yung manure ng kalabaw natin. Isa dito na na-develop namin sa PCC at USM, paggamit ng IMO, Indigenous Microorganism. Imbak lang namin yung manure doon sa tabi ng farm natin or sa mga feedlot, isprayan lang yun. Then kusa, hanggang 40 to 90 days, ma-decompose na siya. Then yung pangalawa na technology, ngayon gina-revive ko na naman, yung tinatawag natin vermicomposting. Paglalagay ng yung yung night crawler. African night crawler. ALC. So yun ang gagamitin natin, 1:1 ang ratio para mabilis, no? 1 kilo rin na ipakain mo, mabilis within a day makain niya. So estimatein mo lang kung 30 kilos ang gilagay mo, 30 days kainin, dapat kung 1 kilo, 30 days niya kainin yon. No, ganun lang yan. So may mga technology na yan na madali na lang nating i-adapt lang natin. Or yung natural decomposition na wala kang gagamitin kundi yung lang molasses. Or ano yung kan mo, buo mo lang doon sa natambak. Yun man ang gina-apply natin sa mga residential, di ba? Yung how to reduce yung waste natin na nabubulok. Sige. About sa comparison, Doc, ano ang mas mabilis na tumubo? Yung mga Napier ba natin or yung mga native yung mga grasses natin? Grasses. Actually, no, kung ang Napier natin na yung high yield, no, kailangan natin talaga ng fertilization para magtubo sila na mabilis. Compare natin sa native. Yung native kasi mag-self-supporting sila, kaya nilang magtubo na kan. Pero ganun pa rin, yung yield nila mababa pa rin kaysa high yield natin. Kaya yun, yung mga grasses natin ngayon, yung mga Carabao grass, sabi natin, compare mo ngayon sa mulato, sa malayo na. Kumbaga, mabihind na yung yield. Yung palatability, siguro, nandun pa rin sa native. Pero yung nutrition nandoon na sa hybrid at saka yung karami na makukuha natin. Ayun. Okay, yung fertilization kailangan natin talaga na matapos mabigyan, no? So, ito yung graph nakikita nyo sa kung makita nyo yung slide. Yung native natin, kung hindi natin pini-fertilize, bumabagsak pa rin yung hybrid natin na grasses, no? So, makikita mo na mauubos pa rin yung reserve natin sa lupa. So dito mayroon computation, no? Yung nitrogen na nawawala sa isang taon sa isang 2,000 or 1/4 hectare ay 81 kilogram of nitrogen. So sa equivalent niya na fertilizer ay urea na 176 kilos. So ganun kalaki na ilang bags na ito, Dok? 3 bag na. Oo, 3 bag na. Pati yung phosphorus, ganon. Kailangan natin 21 kilos, potassium 72 kilos. So, sa pamamagitan ng pagbigay natin ng magagandang organic natin ngayon na ginagawa, pwede natin itong i-fertilize sa kanila. At yun, lalaki, no? So, apply manure, pwede, diretso. Pero yun lang, be careful lang, kaya kailangan yung manure na sinasabi natin ay medyo na-decompose na rin para hindi magpinsala sa ating sa mga tinatanim natin. So, the more na marami tayong fertilizer na nalagay, the more yung nutrients rin na na-improve. Then, yung kumbaga, yung katagalan niya na mabuhay, lalo siyang mas matagal kung pinifertilize natin, lalo na organic. So, sa picture natin ngayon, pinapakita ko paano tayo magtanim ng mga legumes. Yes, yung cutting stage, nakita nyo dito sa picture, yung Madridi cacao natin, sa picture, 1 meter yung cutting namin, din nag-grow lang siya.
So makikita nyo yung stage by stage. Katingin mo sa dulo, hanggang sa dulo, mag 60 days, mayroon ka naman katingin sa dulo. Ganun yun. Yun ang establish namin dito. Sa slides natin, nakikita nyo, mayroon nang nakating, tapos doon sa video, palayo, matataas na. Tataas. So, yun ang magandang natin, no? Then, siyempre, kung minsan hindi rin tayo magkampante sa pagtatanim lang na magre-reserve tayo, pwede tayo mag-plastic bag para i-replace natin sa mga natin. So, ito, magtanim tayo sa mga vacant areas. Ito yung ginasabi namin sa mga bibigyan natin ng kalabaw. Magtanim kayo lahat ng bakante kaysa naman tumutubo lang yung weeds. O makita nyo sa picture, kahit sa pakilid, no, sa mga sagingan, in between sagingan, sa mangga, pwede. Pwede sa surroundings ninyo, no? Gaya ng Arachis pintoy, ornamental, magandang tignan, pwedeng upuan, pero pag matured na siya, pwedeng i-harvest, ihalo natin sa pagkain. O yung pakilid, itong salt na tinatawag, sloping area technique na hindi magkuhan, yung salt, no? So, yan, technique ng, ano yan, sa Mount Carmel, no? Opo. Yan ang nila, technology nila. Yan, pwede natin i-adapt yan. Different shrub, legumes, ikaw natin sa pakilid para ma-avoid yung erosion ng lupa, makatulong pa tayo sa environment. Mountainous, pwede. Wag lang tayo yung nakikita ko sa iba naman, tinataniman ng mais, pinapatay yung mga trees natin, hindi maganda yon. Alisin lang natin yung unnecessary, then replacean natin yung pwede natin ipakain. Yes, Ganun yon. Huwag tayong boundaries, fences, no? Malagay nyo. May bakod ka na, may legumes ka pa, lalo na Madridi cacao, Madridi agua. Okay? Pinali natin, no? So, sa pasture management talaga, maximize forage production, lower feeds bill. Ibig sabihin, kung nagtatanim tayo, wala tayong problema sa pagkain ng hayop natin, lalo na sa ruminan. Kasi hindi naman binibili, kundi tinatanim yon, no? Except na lang, kung naggagatas tayo, kailangan rin natin ng supplement. Na feeds. So, yun lang ang natin. So, low bill pa rin tayo doon. Kaya lang ang i-provide natin during milking. Kaya dairy animals ang natin. Better livestock health. Kasi, kung magandang pakain natin, walang health problem. Opo. Mawalan ako ng trabaho na veterinaryo. Low veterinary bill, sabi nila. Then, maximize risk of contaminant runoff of the livestock, manure and degrading pasture, polluting local waterways. Ibig sabihin, kung maganda yung pag-manage natin sa manure nila, yung waste management, hindi tayo nakakapinsala sa kapitbayan natin or hindi nasisira yung environment natin dahil sa pollution na yan. So, healthy pasture looks better than muddy, sabi nga nila. Kaya, yun, kailangan pagandahin natin yung pasture natin, hindi natin ayaan na swampy, yun, napapabayan lang, hindi natataniman, nag-stagnant lang yung tubig, gano'n. Kasi yung tubig na yan, pwede naman natin kanalan yan, at yung ilagay natin sa high portion, magiging taniman natin ng ibang grasses. Kasi sayang yung area doon. Yes, sa Ilocana nakikita mo, nagtatanim ng sitaw sa lapel para lang makan. So yung may utilize. So ganun din yung ibang mga natin sa Santo Niño, sa ibang parte na namin, nagtatanim sila sa mga pilapil nila na hindi naman masyadong dinadaan ang tinaniman nila para yung kalabaw nila, baka, kambing, may pagkain, no? Hindi nasisira yung kan. So sa picture sa slide ko na integrated farming system. So ito yung kung titingnan nyo, mayroon silang grazing, storage ng mga pagkain, mayroon production, may soil control natin, fertilization, then establishment of crop. So talagang one integrated farming system. Yun ang dapat natin gawin kung mayroon tayong alagang kalabaw. Yes po. Okay? Ilang pa Dok, sa feeds and feeding na yun Dok, malalaman natin kung ilang kilo ba ang pagkain ng Yes, kalabaw? sa susunod na episode ko, sa episode 6 yata yon, may bibigay ko yung kung ilan ba yung pagkain ng isang according sa kanilang stage. Okay. Bata sila, calves, ganon, hanggang yearling, grower, breeder, hanggang mga anak. So yun ang episode ko sa episode 6. So ngayon po ang pinaka-importante po ang pagtatanim. Tatanim. Okay. Isang requirement sa aming mga requirements sa aming recipient sa pagkuha ng kalabaw. Magtanim muna sila, then siyempre yung housing kasali rin sa episode ko sa sunod. May housing na simple lang. Ayun. Sabi nila, ay kalabaw malaya, pwede lang sa kanang mangga. Hindi naman ganon, no? Mayroon silang tinatawag na
weakness in terms of the environment natin, problem ngayon. Mainit ng panahon ngayon or biglang malamig. So matatamaan rin sila, mag-weak rin ang katawan nila. So kailangan natin tamang housing, tamang pagkain, equals saganang ani po. Ayun. So maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Berhilio, or tawag natin Doc Balong, from the Philippine Carabao Center, our Science Research Specialist 2 in Philippine Carabao Centers. Malinaw po at makabuluhang pagtalakay po ang inyo pong binahagi. Talagang mahalaga ang tamang pamamahala at pagtatanim ng mga damong pagkain para sa ating gatasang kalabaw. Ang forage establishment of production and utilization. Ito ay gabay sa bawat hakbang sa produksyon upang mas mapadami ang produksyon ng damo para sa ating mga alagang kalabaw. Bago tayo magtapos, Doc, baka mayroon po kayong mensahe para po sa ating mga tagapakinig. Okay. Nasabi ko na lahat yung tamang pag-establishmento natin, pag-establish ng tanim natin na forage. Sana, sa mga future natin na mga recipient sa kalabaw, talagang magtanim tayo para maganda yung production natin sa ating dairy animals. At saka yung mga hindi rin kukuha or hindi sila recipient, yung mga natin, may mga alaga, kambing man yan, o anong klaseng hayop natin na pinagkakakitaan natin, kailangan talaga magtanim tayo. Ang isa kong masasabi kung may tinanim ka, sigurado kang may kakainin yung kalabaw sa araw-araw. Ayun. Ayan po. So, para po sa inyong mga tanong, komento, huwag pong maatubiling mag-text sa ating pong text line number 0917-107-4330. Para sa mga dagdag kaalaman at learning materials, bisitahin ang ating pong Facebook page on School in the Air on Dairy Buffalo Production for Sarangani Province. At happy birthday po sa mga lahat po ng ating mga kakalabawan na nagbe-birthday po ngayong araw at sa kanilang pagdiriwang sa kanilang kaarawan ngayong araw po. Naway patuloy po kayo magpagpalain ng ating pong Diyos na may kapal at masaganang ani po at mga kakalabawan sa magandang kalusugan. Abangan sa susunod na episode on August 7 kung saan tatalakayin natin ang forage and feed conversion o silage making. Kasama natin si Mr. Rayo Ryan Balbuena, Farm Superintendent 2 ng Philippine Carabao Center. Sa ngalan ng aming mga katuwang sa programang ito, ang aming Agricultural Training Institute Director Engineer Rimelin R. Ricoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta G. Arcejo, OIC ISD Chief Ma'am Pamela Mapala, Honorable Governor of Sarangani Province, Rogelio Pacquiao, our Provincial Veterinarian Dr. Amor Elevaso, and our OIC Center Director Dr. Jesse B. Baldea, ang ating pong katuwang ng Philippine Carabao Center, Dr. Geoffrey R. Atok, and our DAE Regional Field Office 12 Regional Executive Director, DAE RFO 12 Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Ako po si Errol Chris Las Piñas, ang inyong kakalabawan sa Himpapawid at laging paalala, basta may alam, may ani at kita sa pagkakalabawan. Paalam at sa muling episode.